Tinututukan ng CDRMO ang nasa 7 barangay na kabilang sa flood-prone area sa Batangas City ngayong tag-ulan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, unang araw pa lamang daw ng Hunyo na magsimula ang declogging activity at cleanup drive sa mga ilog at creek sa Batangas City bilang paghahanda sa mararanasang pag-uulan ngayong buwan. Ngayong nagsisimula na ang tag-ulan, tinututukan na ng Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Council ang 7 barangay sa lungsod na posibleng makaranas ng pagbaha. Kabilang sa flood-prone areas ang mga barangay ng Tabangaw-Ambulong, Pinamukan Proper, Libho, Balagtas, Alangilan, Calicanto at Palyocan West. Sa tabi ng creek sa barangay Palyocan West, nakatirik ang bahay ng 39 anyos na si Marilu. Dito na raw sila nanirahan mula nang mag-asawa ito taong 2015 at ngayong muling nakararanas ng mga panakanakang pag-uulan sa lungsod, nangangamba na naman daw siya para sa kaligtasan ng pamilya. Kaya ang kanilang mga gamit on the go na sakaling kailanganing lumikas. Kasi po may bata ako, pag po ganyang naulan, naalis na lang po kami talaga. Wala po talaga kaming ibang mapupuntahan. Kung meron po, hindi po kami magtitiis dito. Sa tuwing umuulan, bagyo, malakas po talaga yung baha dyan. Isa ang barangay Palyocan West sa mga binabahang barangay tuwing nakararanas ng malalakas na ulan. Tinitinang dahilan ng pagbaha ang pagbara ng ilang basura sa creek. Mababang pagkakagawa ng bridge, pinag-aaralan natin at i-coordinate natin sa tamang ahensya para kung sakaling mga ilangan na mapalitan para hindi na sumasabit yung mga debris kasi yun ang nagiging problema dun sa area kapag medyo may mga uprooted trees. For example, yung kawayan na sumabit yung mga sanga o yung puno mismo doon sa pinakabunganga ng naturang creek dahil nadudo medyo mababa nga yung pagkakagawa ng tulay ay yun na yung nagiging problema at nagiging dahilan para umapaw yung naturang creek. Ang pamilya ni Mang Agapito mahigit 20 taon ang naninirahan sa ilalim ng tulay. Gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ang kanilang tirahan. Sanay na raw silang mag-anak sa lugar at hindi na rin sila nangangamba tuwing nakararanas ng masamang panahon. Dahil sa dami na namin karanasan dito simula pa nung una, ay lalo pa ito pinataas pa nga lalo namin ang bahay namin. Okay naman ho kami dito. Sa karanasan ko, dahil hindi naman talaga kami na evacuate, talaga nandito rin lang kami. Ay kung maayos ang aming malilipatan, bakit ka hindi? Kaganda nga, may malilipatan na maayos-ayos. Pero pagka katod naman medyo mahirap na sa pupuntahan, ay mas komportable naman ho dito. Sina Angelo at Mang Agapito ilan lamang sa mga inaalalayan ng pamunuan ng Palyocan West sa panahon ng kalamidad. Hindi naman daw mapilit na umalis sa delikadong lugar. Nakahanda na rin naman umasiste ang barangay sa kanilang pangangailangan. Tayo naman ay willing sa lahat ng mangyayari. Yun nga ang adhikain ng bagong administrasyon ay tumulong. Samantala, puspusan ang paglilinis ng pamunuan ng Barangay Palyocan West sa creek upang iwasan daw ang pagbaha sa lugar. Ayon sa Batangas City RRMO, malaking tulong ang isinasagawang declogging sa mga creek at ang pagpapagawa ng mga drainage upang maiwasan ang pagbaha. Kung tayo ay patuloy na makapagdadagdag at makakapag-upgrade ng ating mga drainage system, nakikita natin na makakatugon naman tayo para hindi na muling-muling makaranas ng mga pagbaha itong lungsod ng Batangas. Panawagan ng Batangas City RRMO sa mga residente upang maiwasan ang pagbaha. Particular sa mga creeks, ayan po, bawal pong tapunan ng basura, hindi na po yan pinapayagan, at saka po yung paggamit ng mga plastic na pwedeng magbara ng mga styrofoam, huwag po nating i-dispose, lalo na po yung mga styrofoam na malalaki na nanggaling sa mga binili nating appliances, huwag po nating basta-basta i-dispose ito o itapon sa mga daluyan ng tubig sapagkat yan po ay pwedeng maging sanhi ng mga pagbara ng atin pong mga daluyan ng tubig. Ace, umaasa raw ang Batangas City LGU na matatapos na rin kaagad ang mga pagawaing kanal para maiwasan na ang pagbaha sa lungsod. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.